Ako si Maria Santos, 32 anyos. Ang gabing sinunog ng sarili kong kadugo ang Casa Rosa, ang pamanang iniwan ni Lola Rosa, halos mamatay ako sa hiya. Ang sarili kong magulang at kapatid, tinawag akong walang utang na loob at makasarili sa harap ng buong barangay. Sa loob ng maraming taon, ako ang naging kamay at paa ni Lola sa kusina. Habang ang kapatid kong si Jose ay nagpapakasasa sa luho at sugal, ako ang gumigising ng madaling araw para magmasa ng tinapay. Pero para sa kanila, isa lang akong utusan, walang halaga. Hanggang sa araw na inakala nilang wala na akong silbi. Akala nila, mapipilit nila akong isuko ang lahat dahil lang sa takot. Pero hindi nila alam ang lihim na iniwan ni Lola sa kanyang testamento. Isang katotohanan na nagkakahalaga ng 50 milyong piso. Ang inakala nilang mahinang apo, handa nang maningil. Gusto nila akong patahimikin? Pwes, hindi lang ang restaurant ang babawiin ko. Babawiin ko ang aking dangal. Ipapakita ko sa kanila ang tunay na karma na hinding-hindi nila makakalimutan. Kung naramdaman niyo na ring matraidor ng sariling pamilya, pindutin ang like at share. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Taga saan po kayo nanonood? Simulan na natin ang kwentuhan. Kabanata 1. Ang anino ni Lola at ang dalawang magkaibang mundo. Ako po si Maria Santos, 32 anyos, bago ko simulan ang kwento ng pagguho ng aking mundo. Gusto ko munang ibalik kayo sa panahon kung saan nagsimula ang lahat. Sa kusina, sa amoy ng bawang na ginigisa sa mantika, sa init ng pugon, at sa matatamis ng ngiti ng babaeng nagturo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pagmamahal. Ang aking Lola Rosa. Lola, ang Casa Rosa ay hindi lang basta negosyo. Ito ang puso at kaluluwa ng aking Lola. Itinatag niya ito 50 taon na ang nakararaan. Noong panahong iyon, 25 anyos pa lamang siya. Isang solong ina, walang katuwang, walang yaman. Ang tanging dala niya ay ang kanyang galing sa pagluluto at ang matinding determinasyon na buhayin ang kanyang pamilya. Nagsimula ang lahat sa isang maliit na karinderya. 6 na mesa lang. Siksikan. Mainit. Pero dahil sa tiyaga ni Lola, lumago ito. Naging isa sa mga pinakarespetadong restaurant sa aming lungsod. Ang relasyon ko kay Lola Rosa ay espesyal. Iba sa lahat. Habang ang mga magulang ko ay laging abala sa kanilang mga trabaho at sa pagpapayaman. At habang ang kuya kong si Jose ay abala sa paglalaro. Ako ang laging nasa tabi ni Lola. Ako ang kanyang anino. Ako ang kanyang maliit na katulong tuwing Sabado at Linggo at kapag bakasyon sa eskwela. Hindi ako umuuwi sa bahay ng mga magulang ko. Doon ako natutulog sa maliit na kwarto sa itaas ng restaurant ni Lola. Gigisingin niya ako bago pa sumikat ang araw. 4:00 ng umaga. Madilim pa ang paligid. Pero gising na ang diwa ng kusina. Sa edad na 10, kaya ko nang gawin ang sikat niyang ensaymada nang hindi tumitingin sa kudigo. Kabisado ng mga kamay ko ang lambot ng masa. Alam ng ilong ko kung tama na ang dami ng keso at mantikilya. Sa edad na 12, ipinagkatiwala na niya sa akin ang paggawa ng aming sikretong sarsa para sa kare-kare. Ang sarsa na dinadayo pa ng mga customer mula sa malalayong probinsya. Ang mga umagang iyon sa kusina kasama si Lola Rosa. Iyon ang aking tunay na edukasyon. Tinuruan niya ako hindi lang kung paano magluto. Tinuruan niya ako kung paano magpatakbo ng negosyo, kung paano itrato ang mga empleyado ng may respeto, kung paano harapin ang mga masusungit na customer ng may ngiti at pasensya. Lagi niyang sinasabi sa akin, Maria, apo, sa negosyong ito, hindi lang tayo nagbebenta ng pagkain, nagbebenta tayo ng alaala, ng ginhawa, nagbebenta tayo ng kapirasong tahanan. Pero, sa kabilang banda, ang relasyon ko sa aking kuya, si Jose, ay napakalayo sa init na nararamdaman ko kay Lola. Si Jose ay mas matanda sa akin ng 3 taon. Siya ang panganay. At sa mata ng aming mga magulang, siya ang prinsipe, ang gintong anak, habang ako ay naghihiwa ng sibuyas sa kusina kasama si Lola. Si Jose ay hinahatid ng driver sa football practice, sa music lessons,
at sa kung anu-anong mamahaling programa na hindi naman niya tinatapos. Wala nang mas gaganda pa para kay Jose. Wala nang mas mahal pa. Ang espesyal na pagtrato sa kanya ay kitang-kita mula pa noong kami ay mga bata pa. Naalala ko noong ika-10 kaarawan ko. 10 taong gulang ako noon. Ang regalo sa akin ng mga magulang ko ay isang lumang cookbook at isang set ng kutsara panukat. Iyon lang, walang handaan, walang lobo. Pero noong ika-10 kaarawan ni Jose, ibang usapan yon. Niregaluhan siya ng pinakabagong computer at nagkaroon siya ng engrandeng party sa isang sikat na theme park. Ang gastos nila noon ay halos 100,000 piso para lang sa isang araw. Kapag kailangan ko ng bagong damit para sa eskwela, sa Divisoria o sa mga ukay-ukay lang kami namimili, kailangan ko pang magmakaawa. Pero kapag si Jose ang may kailangan, kahit anong mamahaling brand sa mall, walang tanong-tanong, bibilhin agad nila. Ang hindi pantay na pagtinging ito ang humubog sa pagkabata ko. Natuto akong tumayo sa sarili kong mga paa. Natuto akong magtrabaho para makuha ang gusto ko. Natuto akong pahalagahan ang mga bagay na pinaghirapan. Hindi yung mga bagay na ibinigay lang. Samantala, si Jose, nasanay siya sa luho. Nasanay siya na lahat ay ibinibigay sa kanya ng libre. Inaasahan niya na ang mundo ay yuyuko sa kanya. Tulad ng laging ginagawa ng aming mga magulang, habang lumalaki kami, mas lalong lumalawak ang agwat sa pagitan namin. Nagtrabaho ako habang nag-aaral sa high school at kolehiyo. Nag-ipon ako para makapag-aral ng business management at culinary arts. Gusto kong maging karapat-dapat sa Casa Rosa. Si Jose naman, nag-drop out siya sa 3 magkakaibang universidad. 3 beses, at bawat beses. Iba-iba ang dahilan. Kesyo ayaw niya ng kurso. Kesyo masungit ang professor. Kesyo mahirap gumising ng maaga. Pero ang mga magulang namin, binabayaran pa rin nila ang renta ng kondo niya, ang monthly payment ng kotse niya, at ang mga bill ng credit card niya na umaabot sa 50,000 piso buwan-buwan kapag wala siyang trabaho. Na madalas mangyari, sinuportahan siya ng aming mga magulang ng buo. Binibigyan ng allowance na parang bata. Nang makatapos ako ng kolehiyo, nakakuha ako agad ng posisyon bilang sous chef sa isang sikat na restaurant sa Makati. Nagtrabaho ako mula sa ibaba. Natutunan ko ang lahat ng pwede kong matutunan habang ginagawa ko iyon. Tumutulong pa rin ako kay Lola Rosa sa Casa Rosa tuwing gabi at weekends. Matanda na si Lola noon. Nasa 70 na siya. At kahit hindi niya aminin, alam kong nahihirapan na siya. Ang mahabang oras ng pagtayo sa kusina ay nagpapahina sa kanyang tuhod. Samantala, si Jose ay palipat-lipat ng trabaho. Walang tumatagal ng higit sa ilang buwan. May talento siya sa pagsasalita. Magaling mambola. Kaya nakakakuha siya ng trabaho kahit hindi siya kwalipikado. Pero ang tamad niyang ugali ay laging lumalabas. Mas mabilis siyang gumastos kaysa kumita. At tuwing nauubusan siya ng pera, nandyan ang aming mga magulang para saluhin siya, para bayaran ang mga utang niya, kahit na lumalayo ang loob ko sa aking pamilya. Ang Casa Rosa ang nanatiling santuwaryo ko, ang aking tahanan. Bawat resipe sa kusinang iyon ay may kwento. Ang peach cobbler ay galing pa sa resipe ng ina ni Lola. Ang lechon kawali ay pinaganda namin noong isang bagyo kung saan kailangan ng mga tao ng mainit at masarap na pagkain. Ang laing ay inspirasyon galing sa isang matandang kapitbahay na nagturo kay Lola kung paano tanggalin ang kati ng gabi. Sinisipsip ko ang mga kwentong ito, tulad ng pagsipsip ng mga dingding ng kusina sa amoy ng 50 taon ng pagluluto. Pakiramdam ko ay konektado ako sa isang bagay na mas malaki kaysa sa sarili ko. Isang linya ng matatapang na kababaihan na nagpapakita ng pagmamahal sa pamamagitan ng pagkain. Nakita ni Lola Rosa ang koneksyong ito. Hindi kami nag-uusap tungkol sa mana o tungkol sa kung sino ang magmamana ng restaurant. Pero mayroong hindi nasasabing pagkakaunawaan sa pagitan naming dalawa. Isang tinginan lang, alam na namin. Habang tumatanda si Lola, mas lalo akong nagbabad sa Casa Rosa.
Dumadating ako bago magbukas para mag-prep. Papasok sa regular kong trabaho, tapos babalik para tumulong sa dinner service. Tuwing linggo, ang kaisa-isa kong day off, nag-eksperimento kami ni Lola ng mga bagong putahe. Ina-update ang mga classic. Gumagawa ng mga seasonal specials para sa Pasko o mahal na araw. Ang mga magulang ko, bihira silang bumisita sa restaurant. Para sa kanila, ang trabaho ni Lola ay mababa. Mas gusto nilang kumain sa mga bagong bukas na restaurant sa BGC o Makati, kung saan pwede nilang ipagyabang sa mga kaibigan nila na mayaman sila kapag pumupunta sila sa Casa Rosa. Kadalasan ay tuwing Pasko lang dahil obligado sila. Kasama nila si Jose. At si Jose, lagi siyang nagrereklamo. Bakit ang luma ng upuan? Bakit walang steak sa menu? Bakit ang baduy ng decoration? Nararamdaman ko ang pagkasira ng relasyon ko sa mga magulang ko. Pero masyado akong abala. Masyado akong nakatuon sa aking sariling landas para harapin ito. Si Lola Rosa ang tunay kong pamilya. Siya ang taong nakakaintindi sa akin. Siya ang sumusuporta sa akin. Ang hindi ko alam, ang pagkakahati na ito sa aming pamilya ay malapit ng sumabog. Isang pagsabog na mas mapanira pa kaysa sa inaakala ko. Kabanata 2, ang paglisan ni Lola at ang testamento ng katotohanan Martes ng umaga noon. Nasa palengke ako. Namimili ng sariwang gulay at karne para sa Casa Rosa. Naalala ko pa ang sikat ng araw, ang ingay ng mga tindera, ang amoy ng sariwang isda. Masaya ako noon. Iniisip ko ang bagong spesyal na lulutuin namin ni Lola Rosa para sa tanghalian. Biglang tumunog ang telepono ko. Si Tina, ang aming head server, nanginginig ang boses niya. Halos hindi ko maintindihan ang sinasabi niya dahil sa iyak. Maria, si Lola Rosa. Bumagsak siya sa kusina. Parang huminto ang mundo ko. Binitiwan ko ang mga supot ng gulay. Tumakbo ako papunta sa sasakyan. Wala akong pakialam kung may nabangga ako. Ang tanging nasa isip ko lang ay si Lola. Diyos ko, wag po muna siyang kunin. Iyan ang dasal na paulit-ulit kong binubulong habang nagmamaneho papuntang ospital. Pero huli na ang lahat. Pagdating ko sa ospital, wala na siya. Isang matinding atake sa puso, sabi ng doktor. Mabilis daw. Walang sakit. Paano nila nasasabi iyon? Dahil para sa akin na naiwan. Ang sakit ay parang kutsilyo na humiwa sa dibdib ko. Iniwan niya ako. Ang nag-iisang tao na naniwala sa akin. Ang nag-iisang kakampi ko. Ang libing ay parang isang panaginip na malabo. Maraming tao ang dumating. Karamihan ay mga suki ng Casa Rosa. Mga taong pinakain at minahal ni Lola sa loob ng 50 taon. Niyakap nila ako. Umiyak sila kasama ko. Damang-dama ko ang kanilang sinseridad. Pero ang pamilya ko, ang sarili kong mga magulang, ginawa nilang palabas ang libing ni Lola. Isang malaking pakitang tao. Sila ang nag-ayos ng lahat. Pumili sila ng pinakamahal na kabaong na gawa sa hardwood. Nagpa-order sila ng mga bulaklak na nagkakahalaga ng libo-libong piso. Kumuha pa sila ng sikat na pare kahit na hindi naman pala simba si Lola para sa kanila. Ang libing ay hindi tungkol sa pag-alala kay Lola. Tungkol ito sa pagpapakitang gilas sa kanilang mga kaibigang mayayaman. Gusto nilang ipakita na sila ay mabuting pamilya. Panayang pindot niya sa kanyang cellphone. Parang nababagot pa siya. Ang nanay ko naman, umiiyak ng malakas kapag may nakatingin. Pero kapag walang tao, agad niyang inaayos ang makeup niya. Pakiramdam ko, mag-isa lang akong tunay na nagluluksa. 1 linggo matapos ang libing. Nagkita-kita kami sa opisina ng abogado ni Lola. Si Attorney Cruz, malamig ang aircon sa opisina. Pero mas malamig ang pakikitungo ng pamilya ko sa akin. Nakaupo ang mga magulang ko sa isang panig ng mahabang mesa. Tuwid na tuwid ang likod ni tatay. Si nanay naman ay panay ang paypay. Si Jose, nakasandal sa upuan, nakataas ang paa, parang walang modo. Ako, nakaupo ako sa kabila, mag-isa. Yakap-yakap ko ang lumang bag ko. Pakiramdam ko ay maliit na maliit ako. Inayos ni Attorney Cruz ang kanyang salamin. Nagsimula siyang magbasa. Pormal ang boses niya. May ilang maliliit na pamana para sa mga kamag-anak sa probinsya. May kaunting pera para sa mga matatagal na empleyado. Tapos, dumating na sa pinakaimportanteng bahagi.
Tumigil sandali si Attorney Cruz. Tumingin siya sa akin. Pagkatapos ay tumingin siya sa pamilya ko. Binasa niya ng malakas. Sa aking pinakamamahal na apo, kay Maria Santos, ipinamamana ko ang aking pinakamahalagang ari-arian, ang Casa Rosa, kasama ang lupa, ang gusali, ang lahat ng kagamitan, ang bank account ng negosyo, at ang apartment sa itaas. May idinagdag pa siya. Si Maria ang naging puso at kaluluwa ng Casa Rosa. Alam ko na siya lang ang magpapatuloy ng aking nasimulan. Siya lang ang mag-aalaga sa aking alaala. Ang katahimikan sa kwartong iyon ay nakakabingi. Para kaming nasa gitna ng bagyo. Biglang sumabog ang tatay. Kalokohan ito, sigaw niya. Namula ang mukha niya sa galit. Ang restaurant na iyan ay dapat hatiin sa pamilya. Hindi pwedeng ibigay lang kay Maria. Si nanay naman, nagsimula na namang umiyak. Pero hindi ito iyak ng lungkot. Iyak ito ng galit. Paano mo nagawa ito sa amin, Maria? Sumbat niya. Pero si Jose ang pinakamasahol, tumayo siya. Sinipa niya ang upuan hanggang sa tumumba ito. Hinablot niya ang isang vase na palamuti sa mesa at ibinalibag ito sa sahig. Nabasag ang vase, kumalat ang bubog. Walang hiya, sigaw ni Jose. Dinuro niya ako. Pamilya rin ako. Apo rin ako. Bakit sa kanya lahat? Nasaan ang parte ko? Nanatiling kalmado si Attorney Cruz. Para bang inaasahan na niya na mangyayari ito. May kinuha siyang isang sobre mula sa kanyang drawer. Inasahan na ni Lola Rosa ang reaksyon niyo, sabi ng abogado. Nag-iwan siya ng sulat para ipaliwanag ang desisyon niya. Ang sulat ay nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ni Lola. Matatag, malinaw, kahit nanginginig na ang kamay niya noong isinusulat niya ito. Binasa ito ni attorney. Sa sulat, ipinaliwanag ni Lola ang lahat. Sinabi niya na nakita niya kung paano ko ibinuhos ang puso ko sa Casa Rosa. Nakita niya ang pagod ko, ang sakripisyo ko, ang pagmamahal ko sa mga customer. Sa kabilang banda, isinulat niya ng walang paligoy-ligoy. Si Jose ay walang interes sa restaurant. Ang gusto lang niya ay pera. Kapag nakuha niya ang parte niya, alam kong ibebenta niya lang ito o isusugal. Tungkol naman sa mga magulang ko, isinulat ni Lola. Ang tingin niyo sa Casa Rosa ay isang maliit na libangan lang. Hindi niyo nirerespeto ang pinaghirapan ko. Gusto kong lumago ang Casa Rosa. Hindi ko gustong ibenta ito para lang may mapang-shopping kayo. Nang matapos magbasa si attorney, hinablot ni tatay ang sulat. Binasa niya ito ng paulit-ulit. Naghahanap ng butas. Mababali ba ito? Tanong ni tatay. Ang boses niya ay nanginginig sa galit. Pwede ba natin itong labanan sa korte? Matanda na siya, baka ulyanin na siya noong isinulat niya ito. Umiling si Attorney Cruz. Kompleto ang dokumento, Mr. Santos. Bago baguhin ni Mrs. Rosa ang testamento, 6 na buwan na ang nakakaraan. 2 doktor ang sumuri sa kanya. Pareho silang nagpatunay. Nasa tamang pag-iisip siya. Malinaw ang kanyang desisyon. Ang pamana ay legal. Wala kayong magagawa. Doon nagsimula ang tunay na digmaan. Humarap sa akin si nanay. Tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay puno ng sumbat. Ikaw ang may kasalanan nito, sabi niya. Nilason mo ang isip ng lola mo. Sinipsip mo siya para makuha mo ang lahat. Wala kang utang na loob. Hindi totoo yan, sagot ko. Nanginginig ang boses ko. Desisyon ni Lola yon, wala akong kinalaman. Ikaw lagi ang paborito, sigaw ni Jose. Lumapit siya sa akin. Amoy alak ang hininga niya kahit umaga pa lang. Lagi kang nagpapakabait, nagkukunwari kang santo. Para ano? Para makuha mo ang pera? Dinuro ako ni tatay. Ang tatay ko na dapat ay protector ko. May choice ka, Maria, sabi niya. Ang boses niya ay mababa pero nakakatakot. Gawin mo ang tama, ibigay mo ang kalahati ng restaurant sa kapatid mo o mawawalan ka ng pamilya ngayong araw na ito. Tinitigan ko sila, isa-isa, ang nanay ko na laging nakatingin sa iba, ang tatay ko na laging galit, at ang kapatid ko na laging inggit. Hinawakan ko ng mahigpit ang kopya ng sulat ni Lola. Iyon ang sandata ko. Alam kong mahirap ang daan na tatahakin ko. Pero alam ko rin na nasa panig ako ng katotohanan.
Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa mata ni tatay. Pasensya na po, sabi ko. Pero tutuparin ko ang huling hiling ni Lola. At sa sandaling iyon, alam ko, hindi lang ako nagmana ng isang restoran. Nagmana rin ako ng isang gera laban sa sarili kong dugo. Kabanata 3. Ang digmaan ng pamilya. Akala ko, ang pagbabasa ng testamento ang pinakamahirap na bahagi. Nagkamali ako. Simula pa lang pala iyon ng impyerno. Sa mga sumunod na araw, ang telepono ko ay naging instrumento ng kanilang galit. Walang tigil ang pagtunog nito. Umaga, tanghali, gabi, kahit madaling araw. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong nakatanggap ng mensahe mula sa nanay ko. Ang mga mensahe niya ay parang punyal sa dibdib. Palaging tungkol sa konsensya. Maria, anak, pinalaki kita ng maayos, ibinigay namin ang lahat sa iyo. Ganito ka ba magbayad? Wala ka bang utang na loob? Dinudurog mo ang puso ko. Binibiyak mo ang pamilyang ito. Wala daw akong utang na loob. Iyan ang masakit. Pero ang tatay ko, iba ang tono niya. Diretsahan, walang paligoy-ligoy. Pumili ka, Maria. Pipirmahan mo ang kalahati ng restauran para sa kapatid mo. O kalimutan mo nang may ama ka. Itatakwil kita. Tatanggalin kita sa apelyido natin. At si Jose, ang kuya ko, siya ang pinakamasahol sa lahat. Tumatawag siya kapag lasing. Ang boses niya ay nanggagalaiti, puno ng inggit. Akala mo ba kaya mong patakbuhin ang Casa Rosa? Sabi niya sa akin sa telepono. Babagsak yan sa loob ng 1 taon. Wala kang alam sa negosyo. Ibigay mo na sa akin ang parte ko bago mo tuluyang sirain ang pamana ni Lola. Pero hindi lang sila ang kalaban ko. Ang pinakamasakit ay ang mga kamag-anak namin. Mga tita at tito na hindi ko naman nakikita noon, biglang nagsilitawan. Nakakarinig ako ng mga chismis sa palengke. Sinasabi nila na niloko ko daw ang isang matanda, na ako daw ay isang makasariling apo na ginamit ang kahinaan ni Lola para makuha ang yaman. Ang mga taong kilala ko mula pagkabata. Ngayon ay umiiwas na ng tingin kapag nakakasalubong ko. Hindi na nila ako binabati, para akong may nakakahawang sakit. Ang sakit ng paghihiwalay ay halos hindi ko kayanin. May mga gabi na gusto ko nang sumuko. Gusto ko nang ibigay na lang ang susi kay Jose para lang matahimik na ang buhay ko. Para lang magkaroon ulit ako ng nanay at tatay. Pero tuwing gabi, bago ako matulog, binabasa ko ulit ang sulat ni Lola Rosa, paulit-ulit. Hanggang sa makabisado ko na ang bawat kurba ng kanyang sulat kamay. Sabi niya, Maria, Apo, ikaw ang pinili ko dahil alam kong ikaw ang matatag. Huwag kang matatakot tumayo mag-isa kung iyon ang tama. Kaya nanindigan ako. Ang Casa Rosa ay sa akin. Hindi dahil gusto ko ng yaman, kundi dahil ito ang tiwala na ibinigay sa akin ni Lola. At kung ang kapalit ng pagtupad sa pangako ko ay ang pagtalikod ng pamilya ko, tatanggapin ko. Masakit man, tatanggapin ko. Kabanata 4. Ang eskandalo at ang banta. Ang paghawak sa Casa Rosa ng mag-isa ay nakakatakot. Dati, katulong lang ako ni Lola. Ngayon, ako na ang nagpapasya sa lahat. Mula sa paglilista ng sweldo hanggang sa pagpili ng supplier ng baboy at gulay. Ang mga unang linggo ay parang pag-akyat sa bundok na walang lubid. Nagtatrabaho ako ng 18 oras araw-araw. Natutulog ako sa maliit na kwarto sa itaas. Tulad ng ginawa ni Lola noon. Masyado akong pagod para umuwi pa sa apartment ko. Pero unti-unti, nahanap ko ang aking ritmo. Pinanatili ko ang mga klasik na putahe ni Lola, ang kanyang kare-kare, ang kanyang ensaymada. Pero nagdagdag ako ng sarili kong timpla. Naglagay ako ng mga bagong dessert. Inayos ko ang lumang sistema ng reservasyon. Naglagay ako ng Facebook page para makilala kami ng mga kabataan. At sa awa ng Diyos, hindi lang kami nakaligtas, lumago pa kami. Ang Casa Rosa ay muling sumigla. Ang mga dating suki ay bumalik. At may mga bago kaming customer na dumadayo pa mula sa Maynila. Isang sikat na food blogger ang nagsulat tungkol sa amin. Sabi niya, ang Casa Rosa ay pumapasok sa bagong gintong panahon sa ilalim ng pamamahala ni Maria Santos. Pero ang tagumpay ko ay lason para sa pamilya ko. Habang mas nagiging matagumpay ang restaurant, mas lalong tumitindi ang galit nila. Nagsimula sila sa mga fake reviews sa internet.
Gumagawa si Jose ng mga pekeng account para sabihing may ipis daw sa pagkain namin. O kaya, panis daw ang kanin. Kailangan ko pang magpuyat para sagutin ang mga ito at patunayang hindi totoo. Tapos, nagsimula na ang pisikal na panggugulo, isang Biyernes ng gabi. Puno ang restaurant, masaya ang lahat, may nagdiriwang ng birthday sa kabilang mesa. Biglang bumukas ang pinto ng padabog. Si Jose, kitang-kita ko agad. Lasing na lasing siya, pula ang mukha, gusot ang damit, at ang mga mata niya ay nanlilisik. Pumasok siya sa gitna ng dining area. "Magnanakaw!" sigaw niya. Natahimik ang buong restaurant. Tumigil ang musika. Lahat ng customer ay napatingin sa kanya. "Ikaw!" Turo niya sa akin habang nakatayo ako sa counter. "Ikaw na babae ka! Ninakaw mo ang dapat sa akin! Nilason mo ang utak ng lola natin!" Lumapit siya sa isang mesa ng mga customer at hinampas ito. Tumapon ang mga inumin, nagulat ang mga kumakain. "Alam niyo ba kung sino yung may-ari niyo?" Sigaw ni Jose sa mga customer. "Isa siyang ahas, tinatraidor niya ang sarili niyang pamilya. Dapat sa akin ang lugar na ito. Ako ang lalaki, ako ang panganay." Nakakahiya. Sobrang nakakahiya. Gusto kong lumubog sa lupa. Ang mga customer ay natatakot na. Ang mga staff ko ay nanginginig. Wala akong nagawa. Napilitan akong tumawag ng pulis. Dumating ang mga pulis at kinaladkad si Jose palabas. Nagwawala pa rin siya. Sumisigaw ng mga mura habang pinoposasan. Nang mawala na siya, humarap ako sa mga customer. Pigil ang luha. "Paumanhin po," sabi ko. Nanginginig ang boses ko. "Pasensya na po sa abala." Binigyan ko ng libreng leche flan ang bawat mesa bilang pampalubag loob. Naintindihan naman ng karamihan. Pero alam ko, sira na ang gabi nila at sira na rin ang pangalan ko. Kinabukasan, tumawag ang tatay ko. Akala ko ay hihingi siya ng tawad sa ginawa ng anak niya, pero nagkamali ako. "Wala ka na talagang puso, Maria," sabi niya. Ang boses niya ay malamig. "Ipinakulong mo ang sarili mong kapatid? Ipinahiya mo ang pamilya natin? Wala ka bang hiya?" "Lasing siya, tay," sagot ko. "Nanggugulo siya sa negosyo ko. Nananakot siya ng customer." "Wala kang choice, Maria," putol niya sa akin. "Lagi kang may choice. At pinili mong kalabanin kami." Tapos, binitawan niya ang salitang nagpatindig ng balahibo ko. "Magbabayad ka sa ginawa mo sa kapatid mo. May mga kahihinatnan ang mga desisyon mo. Tandaan mo yan." Binaba niya ang telepono. Nang hapong iyon, pumunta ako sa korte. Kumuha ako ng restraining order laban kay Jose. Nagpalagay din ako ng mga CCTV camera sa paligid ng restaurant at kumuha ng security guard. Akala ko, ang pag-iingat ko ay sapat na. Pero hindi ko alam. Ang banta ng tatay ko ay hindi lang basta salita. Ang kasamaan nila ay higit pa sa kaya kong isipin. Kabanata 5. Ang apoy sa kalaliman ng gabi 2:17 ng madaling araw. Hinding-hindi ko makakalimutan ang oras na iyon. Tulog na ako. Tahimik ang buong paligid. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mahina kong paghinga at ang tik-tak ng orasan sa aking bedside table. Biglang tumunog ang cellphone ko. Nasilaw ako sa liwanag ng screen. Unknown number. Numero na hindi nakarehistro. Sa loob ng ilang sandali, nagdalawang isip ako. Sasagutin ko ba? Baka si Jose na naman ito. Baka lasing na naman siya at gusto lang akong murahin sa gitna ng gabi. O baka ang tatay ko na naman na mananakot. Pero may kung anong kutob sa dibdib ko. Isang kaba na hindi ko maipaliwanag. Kaya sinagot ko, "Hello? Maria Santos po." Ang boses sa kabilang linya ay seryoso, formal, pero may halong awa. "Miss Santos, ito po si Fire Chief Ramos. Ikinalulungkot ko pong ibalita sa inyo. May sunog sa inyong property, sa Casa Rosa. Kailangan niyo pong pumunta dito agad." Sunog. Ang salitang iyon ay parang yelong bumuhos sa buong katawan ko. Ang biyahe papunta sa Casa Rosa ay malabo sa alaala ko. Parang hindi ako ang nagmamaneho. Kusang gumagalaw ang mga kamay at paa ko. Lumagpas ako sa 2 red light. Nanginginig ang kamay ko sa manibela. Paulit-ulit akong nagdadasal sa isip ko. "Diyos ko, parang awa niyo na. Wag naman po sana malala. Wag naman po sana matupok ang lahat.
Iyon na lang ang meron ako kay Lola. Pero pagliko ko sa kanto ng aming kalye, alam ko na agad, hindi dininig ang dasal ko. Ang langit ay kulay kahel, nagliliyab. Ang usok ay makapal at itim na bumabalot sa mga bituin. Ang mga truck ng bumbero ay nakaharang sa daan. Ang ingay ng sirena ay nakakabingi. Ang mga ilaw na pula at asul ay sumasayaw sa dilim. At doon, sa gitna ng kaguluhan, naroon ang Casa Rosa, o kung anuman ang natira sa kanya. Kinakain siya ng apoy. Bumaba ako sa kotse ko, tumakbo ako palapit. Parang wala ako sa sarili. Ang init ng apoy ay humampas sa mukha ko. Kahit nasa kabilang kalsada pa ako. Ramdam na ramdam ko ang init, parang impyerno. Ang restaurant ko, sigaw ko. Ang restaurant ng lola ko. Hinarang ako ng isang bumbero. Ma'am, delikado po, huwag kayong lumapit. Napapanood ko ang bawat bintana na sumasabog dahil sa init. Nakikita ko ang bubong na unti-unting bumibigay. Nasa loob niya ng lahat. Ang antigong kaha de yero ni Lola. Ang dingding na puno ng litrato ng aming mga customer sa loob ng 50 taon. Ang kusina kung saan ako natutong maghiwa ng sibuyas. Ang paboritong upuan ni Lola sa may bintana. Lahat ay nagiging abo sa harap ng aking mga mata. Hindi ko namalayan na napaluhod na pala ako sa semento. May nagakbay sa akin at dinala ako sa isang bench sa gilid. Naupo ako doon ng ilang oras. Tulala. Pinapanood ko ang pagguho ng aking nakaraan at ng aking kinabukasan. Nang sumikat ang araw, wala ng apoy, pero wala na ring natira. Ang magandang gusali na puno ng alaala, ngayon ay maitim na kalansay na lang. Amoy sunog na kahoy at plastik ang hangin. Lumapit sa akin si Chief Ramos. Mabigat ang kanyang mga hakbang. Umupo siya sa tabi ko. Miss Santos, sabi niya ng mahina. Kailangan ko pong sabihin sa inyo ang resulta ng aming inisyal na investigasyon. Tumingin ako sa kanya. Mugto ang mata. Investigasyon? May nakita kaming ebidensya ng gasolina sa iba't ibang parte ng gusali, paliwanag niya. Mabilis kumalat ang apoy dahil sinadya ito. Hindi ito aksidente. Arson ito. Panununog. Panununog. May gumawa nito. May nanunog ng bahay ni Lola. At sa kaibuturan ng puso ko, alam ko na kung sino. Kahit ayaw tanggapin ng utak ko, alam ng puso ko ang katotohanan. Kabanata X, ang ebidensya at ang kasakiman. Ang sabi ng mga pulis, susuriin daw nila ang mga CCTV sa paligid. Sira na ang mga kamera ng Casa Rosa dahil sa sunog. Pero sa tapat namin, may isang botika na bukas 24 oras. May kamera sila na nakatutok sa kalsada. Kinahapunan. Tumawag ulit si Chief Ramos. Mrs. Santos, may nakuha po kaming video. Pumunta ako sa presinto. Ipinakita nila sa akin ang footage sa isang computer monitor. Malabo ang video. Madilim, pero kitang-kita ko. 1:30 ng madaling araw. 2 lalaki ang lumapit sa likod ng Casa Rosa. Ang isa ay matangkad at malapad ang balikat, kahit malabo. Kilalang-kilala ko ang tindig na iyon, ang lakad na iyon. Iyon ang tatay ko. Ang kasama niya ay mas bata, payat. At panay ang lingon sa paligid na parang takot na takot, si Jose. Nakita ko sa video kung paano sila nagbuhos ng likido sa paligid ng dingding. Nakita ko kung paano nagsindi ng lighter si Jose. Nakita ko kung paano sila tumakbo palayo habang nagsisimulang lumaki ang apoy. Nasusuka ako. Gusto kong sumuka. Ang sarili kong ama. Ang sarili kong kapatid. Sinunog nila ang pamana ng sarili nilang ina at lola. Dahil lang sa hindi nila makuha ang gusto nila, inaresto sila ng mga pulis noong hapong iyon. Wala ako doon nang hulihin sila. Pero narinig ko ang kwento. Nagwala daw ang tatay ko. Sumisigaw na isa siyang respetadong tao. Si Jose naman daw ay umiiyak na parang bata. Akala ko. Galit lang ang dahilan. Akala ko. Ginawa nila yon para saktan ako. Pero noong gabi ring iyon, dumating si Gabriel sa apartment ko. Siya ang operations manager ng Casa Rosa at ang pinakamatalik kong kaibigan. May dala siyang folder. Mukhang hindi siya natulog. Maria, sabi niya, may kailangan kang makita. Binuksan niya ang folder sa mesa. Ano ito? Tanong ko.
Insurance policy, sagot ni Gabriel. Para sa Casa Rosa. Tiningnan ko ang papel. Nanlaki ang mata ko. Hindi ko maintindihan, Gabriel. May insurance ako, pero basic lang. Pangsunog at baha, pero ang halaga nito, 50 milyong piso? Hindi ako kumuha ng ganito kalaking insurance. Tumango si Gabriel. Seryoso ang mukha. Alam ko, kasi hindi ikaw ang pumirma nito. Itinuro niya ang pirma sa ibaba ng dokumento, Maria Santos, pero hindi iyon ang sulat kamay ko. Ginaya, pero halatang peke. 3 buwan na ang nakakaraan noong kinuha ang policy na ito, paliwanag ni Gabriel. Tinaasan ang coverage para sa sunog. At tingnan mo kung sino ang nakalagay na secondary beneficiary kapag may nangyari sa iyo o kung hindi ka makontak. Binasa ko ang pangalan, Jose Santos. Biglang luminaw ang lahat. Parang nabuo ang puzzle sa utak ko. Kaya pala pilit nila akong pinapapirma noon. Kaya pala ang lakas ng loob nilang manakot. Hindi lang ito tungkol sa galit. Hindi lang ito tungkol sa pagiging family. Tungkol ito sa pera. Ang plano nila ay sunugin ang Casa Rosa, palabasin na aksidente. At kapag nakuha na ang 50 milyones mula sa insurance, maghahati sila. Handa nilang ibasura ang 50 taong alaala ni Lola Rosa para sa pera. Handa nilang ipakulong ako o patayin sa sama ng loob. Para lang sa pera. Nanginig ang kamay ko habang hawak ang papel. Ang lungkot na nararamdaman ko kanina ay napalitan ng ibang emosyon. Isang emosyon na mas mainit pa sa apoy na tumupok sa aking restaurant. Galit. Puot. Tumingin ako kay Gabriel. Dalhin natin ito sa mga pulis, sabi ko. Matigas ang boses ko. Dalhin natin ito sa abogado. Sigurado ka ba? Tanong ni Gabriel. Pamilya mo pa rin sila. Makukulong sila ng matagal. Tinitigan ko ang pekeng pirma sa papel. Tinitigan ko ang pangalan ni Jose. Wala na akong pamilya, Gabriel, sagot ko. Sinunog na nila ang relasyon namin noong sinindihan nila ang posporo. Lalaban ako para kay Lola, para sa katotohanan. Kabanata 7. Ang huling pakiusap at ang paninindigan. 2 linggo matapos ang sunog. Nakaupo ako sa opisina ni Attorney Jessica Cruz. Isa siya sa pinakamagaling na abogado sa lungsod. Matapang, matalino, walang inuurungan. Habang tinitingnan niya ang mga ebidensya na nakuha ni Gabriel, ang pekeng insurance policy, ang video ng panununog, at ang mga banta sa text. Umiling siya. Maria, sabi niya ng seryoso, malakas ang kaso natin. Siguradong makukulong sila, pero hindi sapat iyon. Dapat tayong magsampa ng kasong sibil. Dapat silang magbayad. Para sa danyos perwisyos. Para sa trauma na idinulot nila sa'yo. Nagdalawang isip ako nung una. Pamilya ko pa rin sila. Kahit sa kabila ng lahat, ang makita silang nakakulong ay masakit na. Ang kunin pa ang lahat ng natitira sa kanila? Pero tiningnan ako ni Attorney Jessica. Isipin mo ang lola mo, sabi niya. Kung hahayaan mo silang makalusot, kung hindi sila magbabayad sa ginawa nila, parang hinayaan mo na rin silang insultuhin ang alaala ni Lola Rosa. Iyon ba ang gusto mo? Tumuwid ang upo ko. Hindi, sagot ko. Lalaban ako. Ipaglalaban ko ang dangal ni Lola. Nang hapong iyon, habang nasa apartment ako, may kumatok sa pinto. Pagbukas ko, halos hindi ko makilala ang babaeng nasa harap ko. Ang nanay ko, dati. Lagi siyang maayos, laging naka-makeup, laging plantsado ang damit. Pero ngayon, namayat siya. Malalim ang mata. Ang damit niya ay gusot at maluwag sa katawan. Mukha siyang tumanda ng 10 taon sa loob lang ng ilang linggo. Muntik ko na siyang hindi papasukin, pero nakita ko ang lungkot sa mga mata niya. Kaya tumabi ako. Pinapasok ko siya. Umupo siya sa gilid ng sofa. Inalok ko siya ng tubig pero umiling lang siya. Ilang minuto kaming tahimik. Walang nagsasalita. Ang tanging naririnig ko lang ay ang ingay ng electric fan. Tapos, bigla siyang nagsalita. Mahina, basag ang boses. Itigil mo na ang kaso, Maria, parang awa mo na. Tumingin siya sa akin. At doon ko nakita ang takot. Hindi kakayanin ng tatay mo ang kulungan pag mamakaawa niya. Matanda na siya. May sakit siya sa puso. Papatayin siya ng kahihiyan at hirap sa loob. Tinitigan ko siya.
Hindi ako makapaniwala. Sinunog niya ang restaurant ko, Nay. Sagot ko. Sinunog niya ang pamana ng sarili niyang nanay. Nag-commit siya ng fraud. Krimen yon. Nagkamali lang siya, giit ni nanay. Nagsimula ng tumulo ang luha niya. Galit lang siya noon. Alam mo naman ang kapatid mo, si Jose ang nagtulak sa kanya. Napilitan lang ang tatay mo. Napailing ako. Napilitan? Siya ang may hawak ng posporo sa video. Siya ang pumeke ng pirma ko sa insurance. Umiyak siya ng malakas. Paano naman ako, Maria? Tanong niya. Paano naman ako? Mawawalan ako ng asawa. Mawawalan ako ng anak. Mawawala ang lahat sa amin. Bakit mo kami ginaganito? Ang tanong na yon, tumagos sa puso ko. Pero hindi dahil sa awa, kundi dahil sa galit. Ako, balik ko sa kanya. Ako pa ang masama? Kayo ang sumunog sa kinabukasan ko. Kayo ang nagtakwil sa akin. Huminga ako ng malalim. Kailangan kong sabihin ito. At ikaw, Nay. Alam kong hindi ikaw ang nagsindi ng apoy. Pero nandoon ka. Napanood mo ang lahat. Hinayaan mo silang saktan ako. Konsentidor ka. Pinili mo ang panig nila noon pa man. Tumayo ako. Binuksan ko ang pinto. Umuwi na po kayo. Itutuloy ko ang kaso. Hindi dahil sa galit, kundi dahil kailangan niyong matuto na may kabayaran ng kasamaan. Umalis siya na nakayuko. Walang nakuha kundi ang bigat ng katotohanan. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Kinuha ko ang lumang kahon ng mga gamit ni Lola na naisalba ko sa apartment ko. May nakita akong sulat na ibinigay niya noong 25th birthday ko. Binasa ko ito. Mahal kong Maria, huwag mong hahayaan na patayin ng ibang tao ang liwanag mo. Manindigan ka sa tama, kahit mahirap, lalo na kapag mahirap. Niyakap ko ang sulat. Alam ko na. Tama ang desisyon ko. Kabanata 8. Ang hukuman at ang mga liham ng kasamaan. Nagsimula ang paglilitis noong Agosto. Mainit ang panahon. Siksika ng mga tao sa labas ng korte. Maraming reporter, maraming usisero. Gusto nilang makita ang pamilyang nagsunugan. Pagpasok ko sa loob ng korte, malamig ang aircon, pero ramdam ko ang tensyon. Nakita ko sila, ang tatay ko. Nakasuot ng mamahaling Amerikana. Mukha siyang kagalang-galang, mukha siyang inosenteng negosyante na naaapi. Si Jose naman, malinis ang gupit, nakapolo at kurbata, wala ang bakas ng pagiging lasenggo at basag ulo. Mukha siyang mabait na bata, ang galing nilang magpanggap. Nagsimula ang abogado nila. Si Attorney Williams, magaling magsalita, madrama. Sabi niya sa judge, Your Honor, ito ay kwento ng isang pamilyang winasak ng kasakiman. Pero hindi kasakiman ng aking mga kliyente, kundi kasakiman ng apo. Minanipula ni Maria ang kanyang lola para alisan ng mana ang sarili niyang ama at kapatid. Biktima lang sila ng emosyon. Ang ganda pakinggan. Kung hindi mo alam ang totoo. Pero handa si Attorney Jessica. Tumayo siya, kalmado. Your Honor, sabi niya, hindi ito tungkol sa mana. Tungkol ito sa dalawang lalaki na nagpasyang kung hindi nila makukuha ang gusto nila. Walang ibang makakakuha nito. Susunugin nila ito hanggang sa maging abo. Tinawag ang mga saksi. Ang mga waiter ko. Nagkwento kung paano nagwawala si Jose sa restaurant. Ang investigador ng bumbero. Ipinakita ang ebidensya ng gasolina, ang ahente ng insurance. Inamin na pinakiusapan siya ng tatay ko na ipasa ang pekeng policy. Pero ang pinakamatinding ebidensya ay ang mga email. Ipinapakita ni Attorney Jessica sa malaking screen ang palitan ng mensahe sa pagitan ng tatay ko at ni Jose. 2 linggo bago ang sunog. Binasa ito ni Attorney ng malakas para marinig ng lahat. Email ng tatay ko. Ayos na ang insurance. Kapag nakuha na natin ang pera, masiset up na kita. Mas malaki ito kaysa sa kikitain ng bulok na restaurant na yan. Wala siyang makukuha. Iyon ang nararapat sa kanya. Sagot ni Jose, hindi na ako makapaghintay. Gusto kong makita ang mukha niya kapag nakita niyang abo na lang ang precious inheritance niya. Siguradong iiyak yon. Napasinghap ang mga tao sa loob ng korte. Kitang-kita sa mga salita nila ang kasiyahan, ang plano, ang kawalan ng puso. Tumingin ako sa tatay ko. Nakayuko siya. Namumutla. Alam niyang huli na sila. Pero si Jose,
Iba ang reaksyon niya. Nang tawagin siya sa witness stand, sinubukan ni Attorney Jessica na diinan siya. Mr. Santos, tanong ni Jessica, aminado ka ba na plano niyong sunugin ang restaurant para sa pera? Hindi, sigaw ni Jose. Gusto lang naming bawiin ang amin. Kaya niyo sinunog? Tanong ulit ni Jessica. Dahil sa inggit? Biglang sumabog si Jose. Nawala ang mabait na bata na image niya. Tumayo siya. Namula ang mukha. Dapat sa akin yon, sigaw niya. Ako ang lalaki. Ako ang tagapagmana. Ninakaw niya sa akin ang lahat. Walang kwenta ang babaeng yan. Kinailangan siyang awatin ng mga pulis. Order in the court, sigaw ng judge. Pinalo niya ng malakas ang gavel. Nakita ng lahat ang tunay na kulay ni Jose. Ang galit. Ang yabang. Pero hindi pa tapos ang laban. May isang alas pa ang judge. Isang revelasyon na hindi alam ng sino man. Isang katotohanan na nakatago sa mga lumang dokumento ni Lola Rosa. Tinawag ng judge ang mga abogado sa kanyang opisina. Paglabas nila, seryoso ang mukha ni Attorney Jessica. Lumapit siya sa akin. Bumulong. Maria, humanda ka. May nalaman ng korte. Isang bagay na babago sa lahat ng alam mo tungkol sa pamilya mo. Kumabog ang dibdib ko. Ano pa ba? Ano pa bang kasinungalingan ang hindi ko alam? Kabanata 9. Ang lihim ng nakaraan at ang pagguho ng kasinungalingan, bumalik si Judge Michaels sa loob ng korte. Tahimik ang lahat. Ang tanging naririnig ko lang ay ang malakas na kabog ng dibdib ko at ang tunog ng aircon na tila humuhugong sa katahimikan. Hawak ng judge ang isang manipis na folder. Kulay asul, mukhang luma. Umupo siya ng dahan-dahan. Tinitigan niya kami isa-isa. Tinitigan niya ako. Tinitigan niya ang tatay ko. At huli, tinitigan niya si Jose. Bago ako magbaba ng hatol, panimula ng judge, ang boses niya ay mababa at seryoso. May mga bagong dokumento na dumating sa aking opisina. Galing ito sa pribadong files ng yumao, si Mrs. Rosa Santos. Kumunot ang noo ng tatay ko. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Alam niya kung ano ang nasa loob ng folder na iyon. Nagpatuloy ang judge. Sa interes ng katarungan, kailangan nating buksan ang sugat para tuluyang gumaling. Ang kasong ito ay hindi lang tungkol sa sunog. Tungkol ito sa isang pamilyang binuo sa ibabaw ng kasinungalingan. Binuksan niya ang folder. Mr. Jose Santos, tawag niya sa kapatid ko. Buong buhay mo, ang alam mo ay anak ka ni na Harold at Linda Santos. Ang alam mo, kapatid mo si Maria. Tumango si Jose, mukhang lito. Opo, Your Honor. Bumuntong hininga ang judge. Ayon sa birth certificate na ito at sa adoption papers na itinago ng lola mo para protektahan ka. Tumigil ang mundo ko. Ikaw ay anak ni Jaime Santos, ang kapatid ng iyong ama na namatay sa aksidente 30 taon na ang nakararaan. Ang nanay mo ay namatay sa panganganak sa iyo. Napasinghap ang lahat. May nag-sign of the cross sa likod. Si Jose. Hindi ko kapatid. Pinsan ko siya. Nagpatuloy ang judge. Inampon ka ni Harold at Linda. Pinalaki ka nila bilang sarili nilang anak. Pero sa takot na malaman mo ang totoo at sa guilt na nararamdaman nila sa pagkamatay ng kapatid nila, pinalaki ka nila sa layaw. Ibinigay nila ang lahat ng gusto mo. Hindi ka dinisiplina dahil gusto nilang bumawi sa naging kapalaran ng tunay mong mga magulang. Tumingin ako sa tatay ko. Nakayuko siya, umiiyak. Kaya pala ganoon na lang ang pagpapahalaga nila kay Jose. Kaya pala kahit anong gawin ko, hindi ako magiging sapat dahil sinusubukan nilang punan ang isang butas na hindi ko naman kayang punan. Pero hindi pa tapos ang judge. At meron pa, dagdag niya, naglabas siya ng isa pang papel, isang sulat. 2 taon bago namatay si Lola Rosa, sinubukan siyang papirmahin ng iyong mga magulang sa isang dokumento. Isang dokumento na naglilipat ng titulo ng Casa Rosa sa pangalan ni Jose. Sinubukan nilang lokohin ang matanda, pero nahuli sila ni Lola Rosa. Binasa ng judge ang sulat ni Lola. Mahal kong Maria, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Nalaman ko ang ginawa ng tatay mo. Gusto nilang kunin ang lahat para ibigay kay Jose.
Dahil sa awa nila sa bata, handa silang nakawan ka. Kaya binago ko ang testamento ko para siguraduhin na sa iyo mapupunta ang lahat. Ikaw lang ang may malinis na puso. Ang korte ay nagkagulo. Tumayo si Jose, nanginginig ang buong katawan niya. Namumutla siya na parang nakakita ng multo, tumingin siya sa tatay ko. Totoo ba? Sigaw niya, basag ang boses. Totoo ba na ampun lang ako, na ang buong buhay ko ay isang laro lang? Hindi makasagot ang tatay ko, umiyak lang siya. Sumagot ka, sigaw ni Jose. Kaya niyo ba ako pinalaki sa luho dahil naaawa kayo sa akin? Kaya niyo ba ako ginawang halimaw dahil ayaw niyong aminin ang totoo? Biglang sumugod si Jose sa tatay ko. Sinuntok niya ang sarili naming ama. Sinira niyo ang buhay ko! Sigaw niya habang hinihila siya ng mga pulis. Pinalaki niyo akong tanga. Pinalaki niyo akong walang silbi. Inilabas siya ng mga pulis habang nagwawala. Nakatulala lang ako. Ang galit ko kay Jose ay biglang napalitan ng awa. Isa rin siyang biktima. Biktima ng maling pagmamahal. Biktima ng mga magulang na akala nila ay pera ang sagot sa lahat ng problema. Sinira nila kaming dalawa. Ako, sa pamamagitan ng pagpapabaya. At siya, sa pamamagitan ng labis na pagbibigay. Sa araw na iyon, hindi lang pamilya ang nasira, pati ang katotohanan na pinaniwalaan namin sa loob ng 3 dekada. Kabanata 10, ang muling pagbangon at ang pamana ni Lola. Mabilis na natapos ang kaso matapos ang revelasyon. Dahil sa bigat ng ebidensya at sa pag-amin na rin nila, ibinaba ng judge ang hatol. Ang tatay ko, si Harold Santos, hinatulan ng 5 taong pagkakakulong dahil sa arson at insurance fraud. Si Jose, o dapat ko bang sabihing pinsan ko, hinatulan ng 3 taon na may kasamang mandatory counseling at psychiatric treatment. Inutusan din silang bayaran ako ng danyos. Lahat ng ari-arian nila ay ibebenta para bayaran ang nasunog na restauran. Nang bumagsak ang maso ng judge, wala akong naramdamang saya, walang yes, walang talon ng tuwa. Ang naramdaman ko lang ay pagod at isang malalim na kalungkutan. Natapos na ang gera, pero marami ang nasugatan. 1 taon ang lumipas. Nakatayo ako sa tapat ng bagong gusali. Wala na ang amoy ng usok, wala na ang itim na abo. Ang nasa harap ko ngayon ay isang bagong simula. Ginamit ko ang pera mula sa restitution at ang ipon ko para itayo ulit ang restauran. Mas moderno na ito ngayon. Mas malaki ang bintana para pumasok ang liwanag. Pero nandoon pa rin ang mga lumang detalye na mahal ni Lola. Ang mga brick wall, ang stained glass, sa itaas ng pinto, nakalagay ang bagong pangalan. Lola's Legacy, ang pamana ni Lola. Sa tabi ko ay nakatayo si Gabriel. Hinawakan niya ang kamay ko. Mahigpit, mainit. Sa loob ng nakaraang taon, siya ang naging sandalan ko. Siya ang nagpunas ng luha ko noong mga gabi na hindi ko maintindihan ang mundo. Siya ang naging pamilya ko noong tinalikuran ako ng kadugo ko. Handa ka na ba? Tanong niya sa akin. Tumingin ako sa kanya at ngumiti. Handa na, sagot ko. Binuksan namin ang pinto. Sa labas, mahaba ang pila ng mga customer. Nakita ko ang mga dating suki. Nakita ko ang mga kapitbahay na sumuporta sa akin noong panahon ng paglilitis. Pumasok sila ng may ngiti. Namiss namin ang luto mo, Maria, sabi ng isang matandang babae. Ang bango, parang nandito lang si Lola Rosa, sabi naman ng isa. Pumunta ako sa maliit na opisina sa likod ng kusina. Sa dingding, nakasabit ang litrato ni Lola Rosa, nakangiti siya. Yung ngiti niya kapag nakagawa kami ng perpektong ensaymada. Lola, bulong ko. Nagawa natin, salamat po. Salamat hindi dahil sa pera, kundi dahil tinuruan niyo akong maging matapang. Tinuruan niyo ako na ang pamilya ay hindi lang nasusukat sa dugo. Ang pamilya ay ang mga taong nagmamahal sa iyo. Ang mga taong nire-respeto ka. Natanggap ko ang sulat mula kay Jose noong 1 linggo. Galing sa kulungan, sabi niya. Nagsisimula na siyang magbago. Nag-aaral siya sa loob at humihingi siya ng tawad. Hindi para maging magkaibigan kami agad, kundi para mapalaya niya ang sarili niya sa galit. Hindi ko pa siya kayang patawarin ng buo, pero balang araw, siguro, sa ngayon,
Masaya na ako. Masaya ako na nakapagluluto ako ulit. Masaya ako na may Gabriel ako. Masaya ako na tuwing umaga, pagpasok ng sikat ng araw sa bintana ng Lola's Legacy. Alam kong nakatingin sa akin si Lola, minsan. Kailangan munang masunog ang lahat bago tayo makapagtanim ng bago, minsan. Kailangan nating mawalan para makita kung ano talaga ang mahalaga. Ang katotohanan ay laging lalabas. At ang kabutihan, sa huli, ay laging mananaig. Maraming salamat po sa pakikinig sa aking kwento. Kung may pinagdadaanan kayo sa pamilya nyo ngayon, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Manalig kayo sa Diyos at maniwala kayo sa inyong sarili. Ako po si Maria Santos at ito ang aking kwento. 1 taon na ang nakalipas mula noong gabing iyon, ang gabing tinupok ng apoy ang Casa Rosa. Ang gabing inakala kong katapusan na ng mundo ko. Pero ngayon, nakatayo ako dito. Hindi sa gitna ng abo at guho, kundi sa gitna ng isang bagong simula, ang bagong restaurant na itinayo ko. Ang Lola's Legacy ay puno na ngayon ng tawanan, amoy bawang, amoy sibuyas, at amoy ng bagong lutong ensaymada. Ang mga pader na gawa sa brick ay puno ng mga bagong litrato, mga litrato ng mga masayang pamilya na nagsasalo-salo. Ang mga suki namin noon, bumalik sila, dala ang kanilang mga anak at apo. Sabi ng isang matandang customer sa akin kanina, "Maria, salamat at bumalik ka. Kulang ang linggo namin kapag walang luto ng lola mo." Napaluha ako dahil doon ko na-realize ang isang bagay. Sinubukan ng tatay ko at ni Jose na sunugin ang pamana ni Lola. Sinubukan nilang nakawin ito para sa pera. Pero nagkamali sila. Ang tunay na pamana ni Lola Rosa ay wala sa gusali. Wala sa mga mamahaling kagamitan, at wala sa pera sa bangko. Ang tunay na pamana ay ang pagmamahal na ibinigay niya sa bawat putahe, ang tiwala ng komunidad sa amin, at ang mga aral na itinuro niya sa akin. Ang mga bagay na iyon ay hindi nasusunog ng apoy, hindi nananakaw ng sinuman. Tungkol naman sa pamilya ko, nakatanggap ako ng sulat mula sa kulungan noong 1 linggo. Galing kay Jose, sabi niya. Nagsisimula na siyang magbago. Tinatanggap na niya ang katotohanan ng kanyang pagkatao, na naging biktima rin siya ng kasinungalingan ng mga magulang namin. Humihingi siya ng tawad. Napatawad ko na ba sila? Sa totoo lang po, hindi madali yon. Tao lang ako. Nasaktan. Niloko. Pero natutunan ko na ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ang pagpapatawad ay para sa akin. Para hindi ako mabulok sa galit, para hindi maging mapait ang puso ko habang tumatanda ako. Ipinapasa Diyos ko na lang ang lahat, siya na ang bahala sa kanila. Ang mahalaga, malaya na ako, at hindi ako nag-iisa. Nandito si Gabriel, ang lalaking hindi ako iniwan noong wala akong makapitan. Siya ang naging sandalan ko. Siya ang patunay na ang pamilya, hindi laging kadugo. Minsan, ang tunay na pamilya ay ang mga taong pinipiling manatili sa tabi mo kahit na mahirap ang sitwasyon. Ang mga taong nakikita ang halaga mo kapag ang iba ay bulag. Kaya sa inyo pong nakikinig ngayon, kung kayo po ay may pinagdadaanan sa pamilya, kung pakiramdam nyo ay mag-isa kayo laban sa mundo, huwag po kayong susuko. Minsan, kailangan munang masunog ang luma para may tumubong bago. Minsan, ang pinakamasakit na pagkawala ang nagtuturo sa atin kung paano maging matatag. Ang katotohanan ay laging lalabas. At ang kabutihan, sa huli, ay laging mananaig. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa kwentong ito. Kayo po, ano po ang pinakamabigat na pagsubok na hinarap ng pamilya nyo? At paano po kayo bumangon? Gusto ko pong marinig ang inyong kwento. I-comment nyo po sa ibaba. Huwag kalimutang i-like ang video na ito kung na-inspire kayo. At mag-subscribe para sa marami pang kwento ng buhay. Ako po si Maria Santos, nag-iiwan ng paalala na habang may buhay, may pag-asa, mag-ingat po kayo palagi, pagpalain nawa kayo ng Diyos.